Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang malahalimaw na isda na nakatira sa malalim na bahagi ng karagatan na mataang palangoy-langoy sa mababaw na bahagi ng dagat sa Spain. Anong klaseng isda kaya ito? Mistulang hinugod sa pelikula ang videong ito. Ang isda kasing makikitang palangoy-langoy sa video, malahalimaw ang itsura. May matatalas na ngipin at napakalaking bunganga. Ito ang humpback anglerfish o sea devil na nakaengkwentro ng mga researchers ng Condric Tenerife, isang shark and stingray research organization, habang sila nagsasagawa ng pag-aaral sa Tenerife Sea sa Canary Islands sa Spain. Para sa grupo, ang engkwentrong ito napakapambihira daw. Ito raw kasi marahil ang pinakaunang pagkakataon ng malahalimaw na isda na mataan sa mababaw na parte ng dagat. Ang humpback anglerfish kasi nagkukubli sa malalim na bahagi ng karagatan kung saan halos hindi na ito nasisikatan ng araw. Pero bakit kaya naispatan ang humpback anglerfish sa mababaw na bahagi ng dagat sa Spain? Ang mga humpback anglerfish o Melanocetus johnsoni, unang nadiskubre noong 1863 malapit sa Matera sa northwestern Africa. Nag-English naturalist na si James Yates Johnson. Ang naturang isdang ito ay bisexual dimorphism. Ibig sabihin, ang external appearance ng babaeng anglerfish ibang-iba sa mga lalaki. Ang mga lalaking anglerfish kasi mas maliit, nasa 1 pulgada lang ang haba at hindi sila predatory. Ang mga babaeng anglerfish naman na may tila lampara o dorsal appendage. Puno ito ng bakterya na siyang rason para ito mag-illuminate o umilaw. Ang ilaw na ito ang siyang ginagamit ng mga anglerfish para akitin ang kanilang mga prey. Ayon naman sa Condric Tenerife, hindi pa matukoy kung bakit napadpad sa mababaw na bahagi ng dagat ang humpback anglerfish na kanilang nakiengkwentro. Pero hinala nila, posibleng tumakas ito sa mga predator, sumabay sa agos o di kaya ay may sakit. Ilang oras na matapos ito mavideohan, ang isda binawian na ng buhay. Kaya dinala ito sa Museum of Nature and Archaeology in Santa Cruz de Tenerife para mapag-aralan. Alam niyo ba kung ano tinuturing na deepest fish sa ating karagatan? Mga kapuso, biyahe tayo sa ilalim ng dagat sa Japan kung saan na-videohan ang isdang ito. Ito ang Sodoliparis snailfish. Noong 2022, na-videohan ito ng mga researcher mula Japan at Australia sa lalim na 8,336 meters. Kaya itong tinuturing na deepest fish sa buong mundo. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ngayong nagsimula na ang kampanya para sa mga kandidato sa pambansang posisyon, may mga iniwang paalala ang COMELEC sa mga kandidato. Nakatutok si Jonathan Andal. Ganito mangampanya sa Japan. May pwesto lang kung saan pwedeng magpaskil ng poster ang mga kandidato. Nasa iisang board, pare-pareho lang ang sukat. Pero sa Pilipinas, kung saan-saan nagkalat ang muka ng mga kandidato, kahit pa sa mga lugar na alam naman nilang ipinagbabawal ng COMELEC. Nasa poste ng kuryente, bawal yan. Nasa puno, bawal to. Nasa tulay, bawal yan. Nasa tapat mismo ng transformer ng kuryente, bawal yan. Sabi ng COMELEC, pwede lang magpaskil ng poster sa common poster areas at sa mga pribadong lugar basta't may permiso ng may-ari. Ano bang sabi nung nilagay ito dito? Ang sabi, kung sakaling maluluklok siya, tutulungan niya lahat ng mga petty boys. Wala pong bayad yun. Bakit kayo naglagay ng mga poster ng kandidato? Supporter kayo? Hindi. Nilagay po lang nila. Supporter po kami yan, tsaka kami ang naglagay mismo. Sa Coronadal City, may ganitong marker ang COMELEC sa common poster area. Pero dito sa Maynila at Quezon City, wala kaming nakitang ganyang marker sa mga inikutan naming common poster area na nasa listahan ng COMELEC. Common poster area daw itong Plaza Miranda, pero wala naman kami dito nakikitang karatula ng COMELEC na nagsasabi kung saan pwede magdikit ng campaign posters. May tamang sukat lang ang mga campaign material. Kapag poster, hindi dapat lalagpas sa 2x3 feet. Kapag streamer, 3x8 feet. Lagpas sa 3 feet. Ito naman pasok sa sukat. Ang problema, sa maling lugar nakapaskil, sa poste ng kuryente, bawal to. Ang printing shop na ito sa Recto, Maynila, tarpaulin ang gamit sa mga poster.
1,000 campaign materials daw ang kada araw na iniimprenta nila para sa 5 kandidato nilang kliyente. Kada isang kandidato ngayon nasa 30,000 hanggang 100,000 ang bayad sa kanila. Ngayon hindi pa siya ganun kadami. Yung iba mga 5,000 pa lang. Last election minsan may mga 30,000 na po, mga tarpaulin po. Pwede ring magpa-billboard ng mga kandidato, sabi ng COMELEC, pero hanggang 2 buwan lang nakadisplay kung national candidate, hanggang 1 buwan naman kung lokal na kandidato. Bawal dikit-dikit ang billboard. Ang mga patalastas sa TV, bawal lumagpas sa 120 minutes bawat istasyon kapag national candidate, 60 minutes naman kung local candidate. Sa radyo, bawal lumagpas sa 180 minutes bawat istasyon kapag national candidate, 90 minutes naman kung local candidate. Sa dyaryo, hanggang 1/4 page lang ang printed ad sa broadsheet, habang hanggang 1/2 page naman sa tabloid, hanggang 3 beses lang sa isang linggo kada dyaryo o magazine. Bawal naman gamitin ang watawat ng Pilipinas sa campaign ads at materials. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, bigyan naman ng respeto at pagpapahalaga ang ating watawat. Sa gastos naman sa kampanya, 3 piso lang kada rehistradong botante kung ang kandidato ay may political party. 5 piso naman kada botante kung independent candidate at sa mga party list groups. Ibig sabihin, ngayong may mahigit 69 million registered voters sa eleksyon 2025, pwedeng gumastos ng hanggang 348 million pesos ang mga independent candidates sa national positions. Ang gastos na yan, kailangang ideklara ng lahat ng kandidato, talo man o panalo, hanggang June 11, 2025. Kung hindi, ituturing itong election offense na may parusang kulong ng hanggang 6 na taon at diskwalifikasyon sa paghawak sa pampublikong katungkulan at tatanggalan pa ng karapatang bumoto. Kung political party ang nagkasala, pagmumultahin ng hindi bababa sa 10,000 piso. Babala naman ng BIR o Bureau of Internal Revenue sa mga kandidato paglabag sa tax code kung hindi sila magbibigay ng resibo sa kanilang mga gastos o matatanggap na donasyon. May obligasyon na magrehistro ang mga kumakandidato kung kayo po ay tatanggap ng mga donasyon. Halimbawa, may bibilin kayo, babayad kayo ng mga posters ninyo, yung mga ads ay dapat nagwi-withhold po tayo. Pwedeng gumamit ng social media, AI o artificial intelligence at internet technology ang mga kandidato. Kung AI, kailangan malinaw itong nakadisclose o nakasaad sa campaign material. Pero bawal ang deepfakes, cheap fakes at soft fakes. Kailangan din irehistro ng kandidato sa COMELEC ang kanyang social media account na gagamitin sa kampanya. Bawal ang mga fake at hindi registered accounts. Bawal magpakalat ng misinformation at disinformation. At syempre, bawal ang fake news. Sa lahat ng paalala ng COMELEC, ito na yata ang paulit-ulit pero importante. Bawal mamili at bawal magbenta ng boto. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa atin namang ulat panahon, isang low pressure area ang nabuo malapit sa bansa. Huli itong namataan sa layong 345 kilometers southwest ng Kalayaan, Palawan at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo pero papalayo naman sa ating bansa. Umaabot ang trough o extension ng LPA sa Palawan. Posible ring ulanin ang ilang bahagi pa ng bansa dahil sa shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na sa northern at central Luzon. Pagsapit naman ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin at kasama na ang ilang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas, pati sa Mindanao, lalo sa Caraga at Davao Region. Maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa dahil posible pa rin ang malalakas na ulan. Sa mga taga Metro Manila, maaaring maging makulimlim ulit sa ilang lungsod kaya may tsansa rin ng ulan. Walang institusyon, opisina o leader ang nakakaangat sa batas. Binigyan din niya ni House Speaker Martin Romualdez sa pagtitipon ng mga miyembro ng Philippine Constitution Association. Dagdag pa ni Romualdez, hindi maituturing na passive document ang konstitusyon dahil nag-uutos ito ng pagsunod, nagtatakda ng limitasyon at higit sa lahat ay nagdedemand ng pananagutan o accountability. Ipinunti rin niyang ilang beses nang nasubok ng politika, pamumuno at kapangyarihan ang saligang batas
At kahit anya matibay ito, pwede pa rin itong masira. Binanggit din ng House Speaker ang kahalagahan ng eleksyon sa demokrasya ng bansa. Kaya dapat protektahan ang integridad nito. The Constitution is not a passive document. It commands obedience. It imposes limits, and most importantly, it demands accountability. It is our collective responsibility to ensure that no institution, no office, and no leader is ever beyond the reach of law. Iba-iba ang dahilan, pero nagkaisa sa layuning makatulong sa kapwa ang mga kapusong lumahok sa GMA Regional TV Bloodletting Day. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. First time mag-donate ng dugo ni Patrolman Lindon Cañete. Kabado raw siya nung una, pero mas nangibabaw ang pagtalima sa katungkulan niya bilang pulis to serve and protect. Dako ginaya bulig sa aton community, sir. Kag sa aton serbisyo, sir, nga to serve sa community, sir. Isa man niya sa aton activity nga makabulig man sa iban. Kabilang siya sa mga tumugon sa panawagan ng GMA Regional TV stations na makiisa sa GMA Regional TV Bloodletting Day sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon, ginawa ito sa San Carlos City, Pangasinan. Ang kagandahan nito, makapag-donate ka ng dugo para sa mga ibang tao, saka isa pa maganda rin sa kalusugan mo, at least na makapalitan naman ng bagong ano. Sa Visayas, nagkaroon ng blood donation drive sa Cebu City, Iloilo at Bacolod City. Nagkaroon din ng blood donation drive sa Davao City, General Santos City at Cagayan de Oro. Kabilang sa mga nag-donate ang mga uniform personnel at mga sibilyan. I think 2 or 3 persons ang ma-benefit aning one blood. Katuwang ng GMA Regional TV ang Philippine Red Cross sa Bloodletting Day. Para nang sa ganun, ma-maintain natin yung enough na supply ng dugo sa ating blood bank sa anong mang panahon. Kasi hindi natin alam kung kailan mangangailangan ng dugo. Bangtas sa mga nanginahanglan. Pero at the same time, sa atong pag-donate og dugo, nindot po ni siya, napo siya nindot ng effect sa atong health. Makatabang ni siya nato sa kanang pag-reduce risk sa mga sakit, heart diseases and some cancers. Also, in donating blood, makaburn po tag up to 650 calories. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Eileen Pedreso, nakatutok 24 oras. Sobra pa sa tubong lugaw ang nabistong modus ng NBI sa isang warehouse sa Bukawi, Bulacan. Ang nabili kasing murang imported na bigas, nire-repack at nilalagyan ng pabango para naman ibenta ng mahal sa merkado. Hinahaluan pa umano yan ng bulok na bigas. Nakatutok si John Consulta. Gabundok ng mga lumang imported na bigas ang bumungod sa NBI Special Task Force at Cybercrime Division nang pasukin ang warehouse na ito sa Bukawi, Bulacan. Tumambad din ang ilang equipment na ginagamit daw sa operasyon. Pinaghalo-halo nila yung variety ng bigas, tapos lalagyan ng konting pabango, pandan, ipapass on na nila as mamahaling bigas, Class A na bigas. No, niloloko ang ating mamamayan. Puro alikabok na, puro ano na yung mga sako. Makikita natin na hoarding no? Clear manifestation of hoarding. Napaka-delikado niyan, ano? Hindi natin alam kung safety pa kainin ng tao o para sa baboy na lang. Sa timbre ng isang informante, nabisto ang mga imported na bigas na ilang taon na umanong naka-imbak sa warehouse at nakuha sa murang halaga mula sa iba't ibang bansa. Bineberipika pa kung legal ang hawak na imported na bigas ng kumpanya. Mayroong from Vietnam, may from Pakistan, may from India. So basically, nung chinek namin kagabi, yung kanilang makina, nandoon naka-mount yung iba't ibang variety ng bigas. Minimix nila to. And then yung pinaka-resulta, ito ng premium rice. So we assume na pinaghalo ito sa iba't ibang variety. And then ibinebenta ito nila ng mas mahal kumpara doon sa mga na-mix na bigas. Ganito nga karami itong halos gabundok na mga patong-patong na bigas na inabutan ng NBI sa kanilang ni-raid na warehouse dito sa Bukawi, Bulacan. Pero ayon sa mga ahente ay dito raw nakatago yung iba pang mga lihim ng kumpanya dahil ang ilan daw sa mga bigas dito tulad na lamang nitong nasa baba. Kikita natin na ang kanyang crop year at date of milling ay February 2023 pa. 2 taon na nakakaraan.
At ang ebidensya daw na ito'y luma na ay makikita natin na ang ilang mga sako meron ng discoloration or nabubulok na yung mga bigas. Git naman ng isang opisyal ng kumpanya, wala silang ginagawang iligal. Ay, wala pong halo. Halo-halo daw po yun. Nililinis lang daw po yun. Labig na bigas. Sir, sabi ko naman, nandun si Naras sa rin. Nagsasalita po ako ng totoo. Hindi po siya halo. Hoarding, adulterating, profiteering, untruthful labeling, at saka economic sabotage. We will check with the local government of Bukawi, Bulacan kung sino ang nagmamayari nitong warehouse na ito. And we will file appropriate charges against them. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hello Philippines! Hello world! At hello kapuso sa newest host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na si Gabby Garcia. Sino naman kayang sparkle artist ang nilook forward niyang makita sa bahay ni Kuya? Or, what if siya ang ipasok inside? Alamin natin yan sa chika ni Nelson Canlas. Sa kauna-unahang beses umupo sa GMA Integrated News Interviews, si Kapuso It Girl Gabby Garcia, ang new Kapuso host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Proud daw si Gabby na maging part ng isa sa pinakamalaki at unexpected milestone in Philippine entertainment history. Until now, I'm still so overwhelmed. People are constantly asking me, talking to me. They're also curious about what's gonna happen. And ako lang talaga, I'm very, very grateful that I'm assigned to this task. Especially, di ba, syempre PBB has always been such a childhood dream for me. Alam mo, I'm excited also to discover that side of myself. Kasi dito sa PBB, it's more of your authenticity as a host. Dahil puno ng surprises si Kuya, fight daw siya kung isa sa mga initiations niya ang papasukin sa loob ng bahay. Nag-audition nga ako dati. So gusto ko talaga mapasok dyan. But you know, as of now, the task is to host. So I'm gonna make sure I do a pretty good job. And let's see where this task takes me. I'm up for anything. Sakaling makapasok ka sa bahay ni Kuya, sa tingin mo, bakit ka manonominate? Baka sa kaartehan ko. Kung papipiliin naman kung sino-sino ang kapuso na gusto niyang makapasok sa PBB House. Si Barbie. Si Barbie. Like, we always see Barbie's primetime princess side as an actor, di ba? I'm pretty sure people want to get to know her in a deeper level. Si Khalil. Ready ka? Kung pinapatawag siya ni Kuya. Si Khalil ready. Kung pinapatawag siya ni Kuya, wala tayong magagawa. Pero feeling ko game din yun. Ano yung advice mo sa kanya kung sakali? Kay Khalil, kung papapasukin siya. As a girlfriend, di ba? Babe? Siguro, it's more of, kasi he's very introverted. Just talk to people. May kurot sa puso nang makita ni Gabby ang photo niya nung nag-audition siya sa PBB Teens noong 2012. Noon pa lang daw ay buo na ang kanyang pangarap na makapasok sa showbiz. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil hindi raw siya sumuko sa kanyang pangarap. Kaya't full circle moment ang pag-host niya sa Pinoy Big Brother ngayon. Happy lang ako na, you know, eventually God made a path for me. And ito pala yun, kaya pala dinelay niya ng onte kasi inaayos niya pa. Sabi ko nga, may 12-year-old self must be so proud. Iyak yun pag nakita niya ako ngayon. What would you say to that girl now? Ay, oh my gosh, you know, just keep going. Just keep going, just continue to focus. Count the little things, you know, count the small wins. Be patient and you'll get there. 12-year-old Gabby knows how hard she worked for her dream. That's why, and she's very blessed to also have supportive parents. Ang laking factor niyan. So, I'm just really grateful and I hope I made my 12-year-old self proud. You did. March 9 na, magsisimula ang giant collab ng GMA at ABS-CBN sa totoong serye ng buhay, ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.
And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin. Miss Mel, Miss Vicky, Kuya Emil. Thanks, Ara. Salamat sa iyo, Ara. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.